nag-alala. Nag-alala siya sa mga pangyayari sa Pilipinas sa korupsyon. Medyo ano ang mood niya kahapon, hindi nga niya nagugustuhan yung balita na nangyayari sa Pilipinas. Hindi niya nagugustuhan yon. Maraming salamat, Senator Rob Padilla. Hello? Eto, mas malakas siya. Eh? Hello. Ayan. Hello? Talk. Wait, wala talaga akong boses kasi. Okay, eto. Naririnig? Okay. Naririnig sa likod, yes? Okay. Thank you. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good day to everyone. Konnichiwa. Konbanwa. Arigato gozaimasu. Thank you. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat sa oras at panahon na ibinigay ninyo para sa aming lahat ngayong araw na ito. Marami sa inyo nagbiyahe ng malayo, naglakad ng malayo, at nag-antay ng matagal bago pinapasok sa ating venue para lang kami ay mapagbigyan at na makasama kayo ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ay para po sa ating mga organizers. Ang ating organizers, ang Republic Defenders for Peace and Unity Japan. RDPU Japan. Maraming salamat dahil sila ang aming kausap at sila ang aming coordinate para mabuo yung ating programa sa Japan ngayong gabi dito sa Sumida City, sa Tokyo, at bukas doon sa Nagoya. Maraming salamat sa inyo, RDPU Japan. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa Kingdom of Jesus Christ. Sila po ang partner ng RDPU Japan para sa ating program ngayong gabi. Ang susunod ay ang pagpapasalamat natin sa Sumida City Hall dahil pinayagan nila tayo na magsama-sama at pag-usapan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating bayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa Sumida City. Ang Head of Security natin na si Yuichi Ito. Nagpapasalamat kami kay Mr. Ito para sa kanyang tulong sa atin. Ang susunod ay ang media partner ng ating RDPU ay ang SMNI Network. Sunshine Media Network Incorporated. Maraming salamat sa inyo. Sila po ang ating official media partner ngayong gabi. At syempre, nagpapasalamat tayo sa ating local Tokyo Police. Meron po tayong mga kasama na mga, para din silang mga kateke, no?
Yung itsura nila ba? No? Mga Japanese kateki. Ayan sila. Nagpapasalamat tayo sa Police Tokyo. Ang susunod, nagtatago yan dyan sa gilid. Ganda pa ng katawan. Dapat ganyan ang kasama, no? Yung pag ikaw matangkad ka, yung kasama mo mas matangkad sa iyo. Malapit ko na siya tinawag kanina, uy, katiki! Hindi pala. Ayaw, uy, kay maulaw ta sa mga hapon. Ayaw. Maulaw ta, basin makasamaan ta nila. Ay, kadud lang. Kinsay nakaila ato, ma'am. Kinsay nakaila na. Minyo ba na sila? O dalaga, ay, daghan mig dalaga diri. Ay, minyo. Minyo, ma'am, silang duha. Ay, minyo daw, ma'am. Minyo daw na. Ayaw na. Pakakita tag-away, ana. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa atin po mga kasamahan na nagbigay ng mensahe ngayong gabi para sa atin, sa inyong lahat. Una po ay si Attorney Vic Rodriguez. Binoto nating lahat. Pagka-senador. At syempre, iboboto natin sa darating na halalan. Ang susunod ay si Dr. Richard Mata. Binoto natin. Siyempre, oo. Paniwala ko, ma'am. Talaga, totoo. Dahil mahirap mo i-explain. Hindi ako mathematician, hindi ako statistician. Mahirap i-explain, ma'am, kung bakit ang trending sa overseas Filipino voters at sa absentee voting hindi nakikita doon sa general population voting. When historically, ang nagtuturo kung sino ang likely na manalo at nananalo dahil yun ang nangyari sa amin nung panahon ng presidential election 2022, nakita namin ang trend sa overseas Filipino voting. Kaya mahirap ipaliwanag kung bakit ganun ang trend sa overseas Filipino voting pero hindi siya nakikita sa botohan. Hindi nakita sa botohan doon sa Pilipinas. Pero isa lang ang sigurado tayo. Madami, milyon ang bumoto. Kay Attorney Vic Rodriguez at kay Dr. Richard Mata. Dapat, ma'am, hybrid. Merong machine tapos ino-audit sa manual. Opo. Para kahit sumunod na yung result nung manual, nauna na yung kagustuhan natin na makita kaagad yung result. Dapat merong reforms sa batas natin. Reforms sa election laws natin. Ang susunod ay ang pagpapasalamat ko kay Senator Robin Padilla. Alam niyo po, si Senator Robin Padilla dapat ay nasa Hague ngayon dahil nangako siya sa ating mga kababayan doon sa Europe na siya ay a-attend sa rally. Pero, siya, pwede ba napuntahan mo ang rally ng Japan? Kaya siya nandito dahil sa pagmamahal.
Magpaalam tayo kay Ma'am Mariel, ma'am. Iuwi mo siya ng isang gabi, ma'am, pero ibalik mo siya kay Ma'am Mariel. Okay lang ba yan? Ang susunod na pagpapasalamat ay ang pagpapasalamat ko kay dating Speaker, Congressman Lord Alan Velasco. Kasama po namin siya sa mga kampanya noong 2019, noong 2022, at ngayon ay kinukumbinsi ko siya. Dati siyang congressman. Alam niya kung ano ang kalokohan sa loob ng House of Representatives. Kaya, kinukumbinsi ko siya, magsalita ka na. Kaya mamaya, pag nakita ninyo, nakausap ninyo, sabihin niyo sa kanya, sabihin na niya kung anong nakita niya doon sa loob ng House of Representatives. Pwede din siya iuwi, ma'am, isang gabi lang. Tapos ibalik natin siya sa asawa niya, si Ma'am Rowena. Papasalamat din ako kay Dr. Lorraine Badoy. Nandito po siya. Isa sa mga pinakamatapang natin na kababayan na lumalaban sa Marcos administration at sa kakampi ng Marcos administration na Makabayan Bloc. Yes. Nandito din po sa ating stage si dating Congressman Jing Paras, na kaparte po ng PDP na partido. Maraming salamat sa aking mga kasamahan dito sa stage dahil nakapagbigay sila ng mensahe para sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa patuloy ninyo na pagtitiwala at suporta sa akin at sa aking mga kasamahan sa opisina ng Pangalawang Pangulo at sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa amin. Maraming salamat, mga kababayan. Mahal ko kayo. Ma'am. Thank you. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Paulit-ulit po ang pagpapasalamat namin sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod po na pagpapasalamat ay babalik na naman tayo sa inyo. Nabanggit kanina ang laki ng tulong ninyo sa bayan natin. Kaya masakit sa akin kapag tinatanong kung ano ba ang ginagawa ninyo sa abroad. Ang ginagawa namin sa abroad ay nakikinig sa mga OFW, sa mga overseas Filipinos. At nagpapasalamat sa kanila
Dahil kung hindi dahil sa mga padala ninyo sa Pilipinas at sa inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas, ay sigurado matagal na lumubog ang bayan natin. Kaya kailangan maintindihan yon ng Marcos administration na napakahalaga ng kontribusyon ng OFW sa ating bayan. Kaya kami din ay nagpapasalamat sa suporta ninyo sa inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay na nandoon sa Pilipinas. Pwede mo yan sabihin dito, ma'am, kasi hindi tayo hulihin. Ang susunod. Mamaya po, pag-uusapan natin kung ano yung nangyayari sa ating bayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niya po ang mga pagtitipon na ganito. Dahil kapag nagkakausap po kami, ay sinasabi po namin sa kanya. At yung kapatid ko po, si Veronica, araw-araw po yun may report. Sinusulat niya kung anong nangyayari, anong nasa balita, anong nangyayari sa pamilya, at pinapadala niya yon sa abogado. At yung abogado naman ay pinapakita iyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag kami ay magkausap doon sa detention unit, sinasabi niya lagi, nagpapasalamat siya sa mga dasal ninyo. Dahil lumalakas ang loob niya at paniwala niya maraming mga good news sa kanyang kaso at sa kanyang kalagayan dahil sa pagdarasal ng sobra, milyon-milyon nating kababayan. Pinapaabot niya ang pagpapasalamat niya sa inyong lahat. Kahit saan po ako pumupunta, noon ang unang tinatanong sa akin, kamusta na ba si dating Pangulong Duterte? Ang sunod na tinatanong sa akin, kailan ba uuwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte? Kahapon po, tumawag siya sa akin. Tawag siya sa akin, sabi ko sa kanya, ang huling tawag, ang sabi ko, ang daming nangyari. Simula Monday hanggang Friday, ang huling tawag mo sa akin, noon pang nakaraang Friday. Sabi ko sa kanya, nakalimutan mo ata ako tawagan. Sabi niya, hindi man siya nagtampo, ma'am, kasi wala naman akong, hindi man siya nagtampo. Sabi niya,
hindi man nagagalit ang term na sinabi niya kahapon. Ang sabi niya is, dili siya nanluod, ma'am, nangyayari sa atin sa Pilipinas sa korupsyon. Parang, ayan, nabalaka. Yes. Nabalaka. Nag-aalala. Pasailoa. Uy, umuna-muna na bayanin akong Tagalog sa tinuod lang. Uy, binuang ba? Kaya ba mo, hinay na kay ko may istorya, kay ginahuna-huna pa na ako. Unsa gani ning Tagalog, ani? Pangako. Saad? Pangako. Pangako. Dili, ma'am, ko pwede magbinisaya, ma'am, kay ang uban, dili makasabot. Kinahanglan nyo gumag-tinagalog. Pero muna-muna na gini. O sa to, nabalaka, nag-alala. Nag-alala siya sa mga pangyayari sa Pilipinas sa korupsyon. Tapos, ikinento ko sa kanya, thank you, ikinento ko sa kanya, ay sorry, ito pala ang sasabihin ko kanina at nakalimutan ko. Ito pala yung unang-unang sasabihin ko sa inyo. Kasi marami kanina ang lumalapit sa stage para magpa-picture. Meron po tayong oras mamaya para po sa kamustahan. So ayusin lang po natin yung linya natin mamaya para sa 1:1 na picture. Solo photo. Kaya, wag po kayong mag-alala. Ako yung nag-aalala. Alam niyo bakit? Anong nangyari sa amin sa Kuwait? Ilan tayo dito ngayon? 1,000. O ganun yung sa Kuwait. 900. 900 yung sa Kuwait. Sa venue namin. Tapos, mahaba yung pila. Nagtataka ako, bakit parang hindi nababawasan ito? Hindi talaga siya nababawasan. Sige, okay lang. Wala namang akong gagawin. Wala naman akong gagawin pagkatapos ng event. So, okay lang, picturean tayo ng picturean. Nagtataka na talaga ako. Hindi talaga siya nababawasan. Nandun lang lagi yung pila. Ganyan. Hindi na umabot dito yung dulo ng pila. Tapos napansin ko na, pag hindi nila gusto yung picture nila, pumipila sila ulit. Sabi ni Sir Berwin, magkulang tayo sa oras kapag isa-isahin natin yan sila. Sabi ko, Sir, unang-una, yung paulit-ulit, hilain yung palabas yan sa pila. Kasi kawawa yung mga nasa likod na sisingitan ng paulit-ulit ang na pumipila. Tapos sabi ko, yung may mga picture na dati, sino yun? Uy, kunwari, wala Yan. Sino ang may picture na? Yan. Huwag na kayong pumila. Ha? Para hindi tayo magkulang sa oras. Kasi 9:31, palayasin daw tayo dito. Bakit ganun dito sa Japan, no? Nakalagay doon sa tindahan, magbubukas daw siya ng 9:05 ng umaga, tapos magsasara siya ng 9:20 ng gabi. Kagabi, pag lakad kami papunta doon sa tindahan, 9:20, sinara niya yung... Sabi ko, grabe, may hangyo ning lugaran eh. 9:20 sa relo namin. Tumayo siya doon, mas sinara niya sa mukha namin yung... So yan, papalayasin daw tayo ng 9:31. So anong oras na?
8, 9. 8 pa lang. Kaya pa yan. Kaya yan. Yung organizer lang ang kabahan. Wala tayong kaba. Grabe. Tapos hindi ko maintindihan, bakit 9:05 yung opening, tapos 9:20 yung closing, bakit hindi 9 a.m. tapos 9 p.m.? Kasi meron talagang 05. Di ba sa atin, sa Pilipinas, wala na yung 05, 15, 30, wala na yan. 9, 10, 11, 12 lang yan. May usapan tayo 9, darating tayo 11. Di ba? Dito, by closing ng tindahan, 9:20. Sa atin, 9 o'clock lang yan. Magsasara yan ng 10. Tapos, makikiusap ka pa, pwede. Buksan sa iyo ang tindahan. Kanang nahutdan mi og ice, pwede mo palit. Bubuksan yung tindahan para sa iyo. Bibigyan kang ice. Dito, sarahan ka sa muka mo. Grabe. Wala'y hangyo, dire? Wala'y inamiguhay, dire, ma'am? Wala! Oh. Bakit yun? Bakit ang tindahan niya magbukas ng 9:05 tapos magsara ng 9:20? So, maglinis ng 5 minutes. 9 to 9:05, linis yan. 9:20 to 10, linis yan. O di ba sa atin, kahit naglilinis na, bibili pa rin tayo. Sa kanila, hindi. Pag panahon na ng linis, hindi ka na pwede pumasok. Nasaan na ako sa aking speech, ma'am? Tumawag siya kahapon. Sabihan ko siya, kalimutan mo ata ako. Isang linggo na dumaan, hindi ka tumawag sa akin. Paano ako makapagbigay sa iyo ng update at chismis kung hindi ka tatawag sa akin? Tapos medyo, ano ang mood niya kahapon, hindi nga niya nagugustuhan yung balita na nangyayari sa Pilipinas. Hindi niya nagugustuhan yon. At tinatanong niya ako kung anong ginagawa, ganyan. Tapos nagtanong siya sa pamilya, kumusta ka na? Sabi ko, okay man lang ako pa, nandito ako sa Japan kasi meron kaming rally bukas, Sabado at sa Linggo. Okay lang ako. Tapos sabi niya, kumusta ang mama mo? Tapos sabi ko, okay. Diba? Kung kailan tumanda, sabi niya, kumusta ang mama mo? Sabi ko, okay man lang siya. Nandyan siya sa Hague. Kasi, schedule ng pagbisita niya sa iyo. So, mamaya hapon, magbisita na yon sa iyo. Sabi niya, ganun ba? O sige, babay na. Duda ko, maaga siya naligo. No? Kumain maaga, naligo ng maaga, excited. Imagine, sabi ko sa kanya, andyan man siya sa Hague. Sabi ko, siya man ang magbisita mamayang hapon. Sige, babay na. Mga tigulang, kiringking.